Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Naniniwala po ako na tayo pinagsama-sama ng Diyos sa isang layunin, ang purihin at sambahin ang kanyang pangalan. Kaya naman sa araw ito, tayo lumawit sa ating Panginoon. Halina at sama-sama! Patuloy ka naming aawitan ng Diyos. Patuloy ka naming itataas, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon. Ang kapayapaan, ang kaligayahan, ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang, Panginoon. Lord, patuloy po kami sasamba
awit sa araw na ito. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na gamit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan, kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo,
dakilaan mo. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Po sa ating lahat, pagpalain po tayo ng Panginoon. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po kayo po ay patuloy na napagpapala ng gawaing ito. Saan man po kayo bahagi ng mundo, salamat at dahil sa online celebration ito, nagkakasama-sama po tayo. Iisa ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, iisang Espiritu, at hindi hadlang ang distansya ng ating pagsasama-sama sa pagpupuri at pagsamba. Mahalaga po ang nais ko pong ibahagi sa araw na ito. Bago po yan, inaasahan ko po at ng Panginoon na tayong mga manggagawa niya, lahat ng mga Family Connect leader, mga Community Connect leaders, mga Students Connect leaders, ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Huwag nating pababayaan yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hayaan natin maging tapat tayo kay Lord. Ilang mang kaluluwa yung ating naabot, ingatan natin, alagaan natin para sa ating Panginoon. My topic today is entitled, Huwag mong i-take for granted ang paglilingkod mo sa Diyos. Huwag mong i-take for granted ang paglilingkod mo sa ating Panginoong Diyos. In Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. In Romans 12:11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ano ang katotohanan sa likod ng paglilingkod? Sa simula, punong-puno tayo ng passion sa paglilingkod. Ang sipag-sipag at excited tayo sa ministry. Kahit anong ipagawa, yes, Lord tayo. Yes, Lord agad. Pero bakit habang tumatagal, napapalitan ng pagod, pressure, at minsan complacency o katamaran? Ang tanong, kapatid, ikaw ba ngayon ay naglilingkod na merong nag-aapoy na puso pa rin? Tayo ba ngayon naglilingkod sa Diyos with all your heart pa rin, o nagiging mechanical na lang ang ating paglilingkod sa Kanya? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat basta-basta lang. Ito ay banal. Ito ay isang pribilehiyo. Responsibilidad ito. May pinagkatiwala sa atin. Merong tatlong katotohanan kapag tinake for granted natin ang ministry. Kapag tinake for granted natin ang paglilingkod, unang katotohanan, walang prayer,
walang power. In Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kapag hindi mo na ipinagpipray ang ministry mo, para kang nagmamaneho ng walang gasolina. Pinipilit mo pero kulang sa kapangyarihan. Naglilingkod ka pero para kang nagtutulak ng mabigat na sasakyan sa daan. Ano ang resulta? You feel burnout, frustration, disappointment, comparison. Mga kaibigan, napakalaga ang pananalangin. Don't take it for granted. Before ministry, you pray. During ministry, you pray. After ministry, you pray. No prayer, no power. Pangalawa, kapatid, na katotohanan kapag taken for granted ang paglilingkod, nagiging tao ang audience mo, hindi na si Lord. Tao na yung audience mo, hindi na ang Panginoon. In Galatians 1:10, am I now trying to win the approval of human beings? Am I now trying to win the approval of men? Or of God? Minsan ang paglilingkod mo ay out of duty na lang, pero wala nang apoy. Minsan natutokso tayong mag-perform para mapansin, para ma-validate. Pero kapag tao ang audience, kapag ginagawa mo lang para sa tao, maniwala ka kapatid, palaging kulang ang mararamdaman mo. Pero kapag si Lord ang audience mo, kapag sa Diyos mo ginagawa ang ministry mo, lahat ng pagpapagal mo kapag ito'y ginagawa mo para sa Diyos, na siya lang yung audience mo. Kahit walang papuri ng kapwa-tao, meron kang kapayapaan at satisfacsyong mararamdaman. Bawat gagawin mo, ito man ay pagpunta ng cell group, ito man ay pagpapaawit, paglilinis ng church, pag-aakay ng iyong kaibigan, pagtugtog sa church, pagturo sa mga bata. Ano man ang gagawin mo, tanungin mo ang sarili mo, para kanino ko ba ito ginagawa? Mga kaibigan, gawin lang natin ito para kay Lord. Yung mga sacrifices natin. Naglalakad tayo papunta ng Connect Group para puntahan yung makaklase natin, yung mga kapitbahay natin, sa ating Community Connect, Students Connect. Hindi natin ginagawa para sa tao. Gawin natin para kay Lord. Mararamdaman mo, kapatid, yung satisfaction. Pangatlo, kapag taken for granted lang ang paglilingkod, ay wala ng joy sa paglilingkod. Pag taken for granted lang, wala kang mararamdamang kagalakan. Awit 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Dati, excited ka. Ngayon, napipilitan ka. Dati, full of joy ka. Ngayon, full of job ka. Trabaho na lang ang tingin mo, hindi ministeryo sa Diyos. Kapag nawawala ng joy, baka lumalayo na rin ang puso sa Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin kailangan mag-quit. Kailangan mo lang bumalik sa source ng joy mo. Reasons why we start taking ministry for granted. Ano ang dahilan bakit yung iba nagiging taken for granted ang ministry? Number one reason is over-familiarity. Sanay ka na. Sanay na ako dito. Masyado ka nang familiar sa ginagawa mo. Wala nang sense of Mga kapatid, sana tuwing tayo magmi-ministry, ano mang gagawin mo? Gawin mo na parang first time mong gagawin para kay Lord. Have the sense of Hindi yung too familiar ka na. Pag too familiar ka na, you will take the ministry for granted. Pangalawa is entitlement. Entitlement. Ako lang palagi ang gumagawa. Ako ang dapat masunod. Pangatlo, comparison.
Bakit siya hindi nagsiserve? Ako na lang lagi. Bakit siya ganito? Bakit ako hindi? Lagi kang may comparison sa iba. And you will take the ministry for granted. Another thing is lack of intimacy with God. Pag lack of intimacy, naglilingkod ka pero hindi na nagdi-devotion. There's no more intimacy. There's no more closeness with the Lord. Kaya nagkakaroon tayo ng pakiramdam na tayo na burn out, feeling of frustration, coldness, pride. Ano bang dinidesire ng Panginoon? What God desires in our service? Kaibigan, sa ating paglilingkod, ano bang desire? Ano bang ninanais ng Diyos sa paglilingkod? Una, wholehearted devotion. Wholehearted devotion. Colossians 3:23, whatever you do, do it with all your heart. Hindi half-hearted. Hindi yung hating puso. Hindi yung, pwede na yan. Hindi lang pagiging present sa ministry. Kundi kasama yung puso, kaluluwa, isip at lakas. Kung maglilingkod ka na isang Panginoon, yung wholehearted devotion. Atin ka ng discipleship. Pupunta ka ng connect group. Atin ka ng revival night. Dadalo ka sa church celebration. Maglilinis ka, magbabayanihan ka. Do it with a wholehearted devotion kasamang puso. Gusto ng Panginoon maramdaman na gusto mo yung ginagawa mo, sabik ka sa ginagawa mo para kay Lord. Pangalawa na isang Panginoon, kapag tayo naglilingkod, consistency and faithfulness. Consistency and faithfulness. In 1 Corinthians 15 verse 58, always give yourselves fully to the work of the Lord. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Diyos. Tuloy-tuloy, tapat at consistent sa paglilingkod. Hindi lang pag may schedule o pag okay ang pakiramdam. Faithfulness is not seasonal. Faithfulness is a lifestyle. Ki maulan o hindi. Ki okay ang pakiramdam mo o hindi. Pinaparamdam mo sa Diyos ang ginagawa mo para sa Kanya. Pinaparamdam mo ang sakripisyo mo kahit masamang pakiramdam mo. Ginagawa mo dahil mahal mo ang Panginoon. Faithfulness is not seasonal. It is a lifestyle. Be consistent sa ginagawa natin, kapatid. Tapat at tuloy-tuloy. Hindi yung maglilingkod, puputulin. Sa una lang magaling, sa una lang aktibo. Mamaya, di mo na makita, di na nagjo-join, di na nagko-connect group, di mo na makita sa gawain, sa discipleship. Dati masipag, kaya lang hindi consistent. Be faithful and be consistent. Iyan ang kailangan ng Panginoon. Pangatlo na kailangan ni Lord pag naglilingkod tayo, service rooted in love. Paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig. In 1 Corinthians 13 verse 3, if I give all I possess, but do not have love, I gain nothing. Kailangan yung pag-ibig. Lahat ng ginagawa natin nakaugat sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa aking kapwa. Kung wala ang pag-ibig, kahit gaano ka kabisi sa ministry, wala ring saysay kung walang pag-ibig. Mapapagod ka. Titingin ka sa iba. Pero kung may pag-ibig kang nararamdaman sa Panginoon,
pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Di ka titingin sa tao. Gagawin at gagawin mo ang nararapat dahil ang nasa puso mo lang ay malugod ang Diyos sa ginagawa mo. Mga kaibigan, mga kapatid, how to rekindle your passion in serving? Paano ba natin i-rekindle yung passion natin sa paglilingkod? Go back to your first love. Balikan mo ang iyong unang pag-ibig. Balikan mo si Lord. Revelations 2:4 and 5, you have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Ano bang damdamin mo nung una kang tinawag? Nung una kang nagpagamit kay Lord, anong damdamin mo? Naalala mo pa ba yung tears mo nung tinanggap mo ang calling? Papaiyak ka, excited ka sa ginagawa mo. May apoy ka sa pag-outreach mo. Go back to your first love. Secondly, ask God for a fresh fire. Ask the Lord for a fresh fire. 2 Timothy 1:6, fan into flame the gift of God. Humingi ka ng bagong apoy kay Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Ask God for a new anointing. Bagong anointing. Ministry is not about performance. It is about God's power working through you. Kapangyarihan ng Diyos kumikilo sa atin. Sisidlan lang tayo. Pangatlo, serve out of overflow, not emptiness. Serve out of overflow, not emptiness. Do not serve para mapuno ka. Huwag ka maglilingkod para mapuno ka. Punuin mo muna ang sarili mo kay Lord. Magbabad ka sa presensya ng Panginoon. Punuin mo ang sarili mo ng pagmamahal kay Lord. Then serve out of that overflow. Kung punong-puno tayo ng pag-ibig, punong-puno tayo ng pananabik sa Panginoong Diyos, yung ginagawa natin paglilingkod, overflow yan ng ating pag-ibig. Gagawin natin magsakripisyo because of the overflow ng pag-ibig, overflow ng passion natin kay Lord. Mga kaibigan, sa aking pagtatapos, ministry is not something we have to do. It's something we get to do. Huwag mong i-take for granted ang opportunity na makapaglingkod sa Diyos. Mga kaibigan, sa sobrang bait ng Diyos sa atin, kahit hindi tayo karapat-dapat, ginagamit pa rin niya tayo. Kaya't ibalik natin ang buong puso natin sa Kanya. Hindi dahil napipilitan, kundi dahil mahal natin siya. Tanungin natin ang ating mga puso. Tanungin mo yung sarili, kumusta ang puso ko ngayon? Kumusta ang puso ko sa ministry? Kailan ka huling nag-serve out of genuine love for God? At ano yung isang bagay na kailangang baguhin mo simula ngayon? Mga kaibigan, napakalaking pribilehyo makapaglingkod tayo sa Diyos. Gawin natin ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip ng ating buong kaluluwa at pagkatao. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sorry po kung naging ordinaryo na lamang ang paglilingkod ko. Ibalik mo po ang apoy sa puso ko. Gusto kong maglingkod ng buong buo. Tapat at may galak. Hindi para sa tao, kundi para sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God. Magsitayo, itaas ang mga kamay. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan.
Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. At ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!